Dumating ang mga bida sa Scarlet City sa Red Rock Isle, kung saan gaganapin ang World Cup. Sina Ash at Misty ay ganado na manalo sa tournament, kahit alam nilang kailangan nilang harapin ang isa't isa. Pinayuhan sila ni Brock na mag-sign up na para sa preliminary round, pero parang nakikita na agad ni Ash ang kanyang pangalan sa tropeyo. Sa pagpasok ng mga bida sa Pokemon Center, nagmamanman ang Team Rocket at nagpaplanong humuli ng mga water Pokemon para magbukas ng isang water park. Pagkatapos maghintay sa pila, sinubukan ni Brock na diskartehan si Nurse Joy, pero tinulak lang siya ni Misty. Ibinigay ni na Ash at Misty ang kanilang mga pangalan at ang lugar ng kanilang pinanggalingan, at inirehistro na sila ni Joy sa World Cup. Binigyan sila ni Joy ng mga mapa para sa mga stadium at sinabing kailangang pumunta ni Ash sa Stadium A at si Misty naman sa Stadium B. Ipinaalam din ni Joy sa kanila na kailangan nila ng hindi bababa sa 2 panalo para makapasok sa finals. Nang maglaon, naisip ni na Ash at Misty na hindi magiging mahirap ang manalo sa 2 laban. Isang bata ang lumapit sa mga bida at nakiusap na makipaglaban sila sa kanyang Remoraid. Tinanggap ito ni Ash, pero binalaan siya ni Brock na kailangan niya ng lakas para sa World Cup. Tinanong ni Misty ang bata kung bakit kailangan niyang makipaglaban at nalamang gusto nitong i-evolve ang kanyang Remoraid para maging isang Octillery. Ipinakita niya sa kanila na ang laban ay gaganapin sa tuyong lupa sa halip na sa tubig. Si Misty ang nakipaglaban sa bata dahil gusto niyang sanayin ang kanyang Corsola. Inilabas ng bata ang Remoraid at inilabas naman ni Misty si Corsola. Nagsimula ang Remoraid gamit ang water gun, pero naibalik ito ng mirror coat ni Corsola. Susubukan sanang i-tackle ni Corsola ang Remoraid, pero sumablay ito at tumama sa isang bato. Hindi na makita ni Misty ang Remoraid, pero bigla itong lumitaw na nakasakay sa isang alon, at tinalo si Corsola gamit ang water gun. Pinabalik ni Misty si Corsola. Biglang nag-evolve ang Remoraid sa Octillery. Nagpasalamat ang bata kay Misty sa pagtulong na mag-evolve ito, at nagpasalamat din si Misty dahil naging magandang karanasan ito para kay Corsola, habang nakita naman ni Brock na maaari na silang magplano ng kanilang mga taktika. Noong gabing iyon, sinabi ni Ash kay Pikachu na hindi niya ito maaaring gamitin sa mga laban dahil isa itong water Pokemon tournament. Sa kabila nito, pumayag si Pikachu na i-cheer na lang siya. Tinanong ni Misty si Brock kung maaari ba nitong bantayan si Togepi. Pumayag si Brock sa tungkuling ito, habang nagpaplano naman sina Misty at Ash na makarating sa finals. Kinabukasan, nagsimula na ang tournament kung saan inilabas ni Ash si Totodile laban sa seal ng isang trainer. Gumamit ang seal ng Ice Beam, pero sumablay ito at natalo ito ng water gun ni Totodile. Inilabas naman ni Misty si Poliwhirl laban sa Magikarp ng isang trainer at nagtagumpay na talunin ito. Tinamaan ng Shellder ang Totodile ni Ash, pero mabilis itong nakaganti gamit ang water gun. Napinsala naman ng Seeking ang Corsola ni Misty na gumamit ng recover at pagkatapos ay tinakal ang Seeking palayo. Nakalampas sina Ash at Misty sa preliminaries. Bigla nilang nakita si Marcellus, ang batang nakalaban ni Misty kahapon na tinulungan nilang i-evolve ang Remoraid. Tinanong ni Ash kung natalo ba ito, pero tinulak siya agad ni Misty at kinomport si Marcellus. Inimbitahan sila ni Marcellus para maghapunan at pumayag ang mga bida na pumunta sa kanyang bahay. Ipinakita sa kanila ni Marcellus na marami siyang Remoraid na nahuli sa iba't ibang lugar, kung saan ang isa ay nag-evolve na nga bilang Octillery. Gayunpaman, nahihirapan ang iba na mag-evolve, at ipinakita ni Marcellus kung bakit. Inilabas niya ang Octillery at inilagay sa tank. Ngunit iniiwasan ito ng mga Remoraid na tila ba natatakot sila rito. Naisip ni Brock na hindi alam ng mga Remoraid na nag-evolve na ang kasama nila. Gumamit ang mga Remoraid ng water gun sa Octillery para itaboy ito, kaya naman nagtago na lang ang Octillery sa loob ng isang banga. Naawa ang mga bida rito. Sinabi ni Marcellus na nalulungkot ang Octillery kaya hindi ito nakapag-focus sa laban sa cup at natalo. May naisip na paraan si Misty para magkaroon ng bagong kaibigan ng Octillery, at sinabing trabaho ito para sa isang Pokemon imitator na si Ash. Hindi nagtagal, nagbihis si Ash bilang isang Octillery. Inisip ni na Brock at Misty na dapat lang niyang ipikit ang kanyang mga mata para mapaniwala at maging kaibigan ng Octillery. Nakuha ni Ash ang atensyon ng Octillery, pero binugahan lang siya nito ng water gun. Inisip ni Misty na nagpapakita lang ng pagmamahal ang Octillery sa pamamagitan ng pagbuga ng tubig sa mukha. Palihim namang pumasok ang Team Rocket sa bahay at natakot si Jessie sa presensya ng mga Remoraid dahil naalala niya ang kanyang bangungot. Ipinaalala sa kanya ni James na hindi naman kamukha ng mga ito ang kanyang teacher noong grade 1. Inisip naman ni Meowth na maaari nilang hulihin ang mga Remoraid at magpabayad sa mga bibisita sa kanilang water park para mamingwit ng Remoraid. Sinipsip ng Team Rocket ang mga Remoraid gamit ang isang hose habang nagmamasid ang Octillery. Habang naghahapunan ng mga bida, may narinig sina Misty at Brock. Pinuntahan ni Marcellus ang mga Remoraid at nakaharap niya ang Team Rocket na sinabi ang kanilang motto.
Nagulat si Marcellus nang makita na wala na ang kanyang mga Remoraid at dumating na ang mga bida. Tumakas ang Team Rocket at nagtago ang auxiliary sa ilalim ng van nito habang inilabas naman ni James si Weezing para gumamit ng smoke screen. Dahil sa usok, nakatakas ang Team Rocket gamit ang van pero napansin ng mga bida ang bakas ng mga puddle ng tubig. Pagdating nila sa pantalan, ginamit ni Meowth ang crane para isakay ang tank ng mga Remoraid sa bangka. Gayunpaman, pinulaputan siya ng isang auxiliary. Tinanggal ni na Jessie at James ang auxiliary, pero tinakal sila nito. Napanood ng mga Remoraid kung paano nakipaglaban ang auxiliary para sa kanila at kung paano nito binangga ang tank para palayain sila. Sa huling bangga, nakalaya na ang mga Remoraid patungo sa dagat. Dumating ang mga bida at kukuryentehin sana sila ni Pikachu, pero ginamit ni Meowth ang crane para hilahin ang auxiliary dahil alam niyang madadamay ito sa atake ni Pikachu. Ganun pa man, gumamit ang mga Remoraid ng water gun para itulak ang crane na naging sanhi para mabitawan ni Meowth ang auxiliary. Gumamit ang mga Remoraid ng water gun para saluhin ang auxiliary bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanila. Inilapag ng mga Remoraid ang auxiliary sa lupa habang gumamit naman si Pikachu ng Thunderbolt para kuryentehin ang Team Rocket. Gumamit naman ang auxiliary ng Octazooka para tuluyang patalsikin ang Team Rocket. Masaya ang mga bida dahil hindi na nag-iisa ang auxiliary, kaya naman makakapag-focus na si Marcellus sa susunod na World Cup. Biglang nag-evolve na rin ang iba pang mga Remoraid sa auxiliary. Kinabukasan, pinanood ng mga bida ang pagbaba ng level ng tubig sa arena, kung saan gaganapin ang mga laban ni na Misty at Ash. Matapos ang preliminary round, nagpatuloy ang World Cup. Bago magsimula ang mga laban, sisimula ni Maya, ang Water Priestess, ang ritual. Humanga sina Ash at Misty sa kanya, habang si Brock naman ay nabighani sa kanyang kagandahan. Nagbigay si Maya ng talumpati na tumatanggap sa kanila sa World Cup at ipinahayag na ang lahat ng naririto ay may respeto sa mga water Pokemon. Sinabi rin niya na dapat silang makipag-usap sa mga water Pokemon gamit ang Sea Spirit, isang staff na hawak niya. Namataan ito ng Team Rocket at nagplanong nakawin ito, pero kailangan muna nilang magsilbi sa mga customer. Ginamit ni Maya ang kapangyarihan ng staff para basbasan ang mga kalahok, pagkatapos ay ipinahayag ang pagsisimula ng World Cup. Binanggit ng announcer na ang mananalo sa cup ay makakakuha ng Mystic Water Pendant. Nabasa ni Brock na ang Mystic Water Pendant ay nagpapalakas ng mga atake ng isang water Pokemon. Nagtalo sina Ash at Misty kung kanino mapupunta ang pendant, pero nilinaw ni Brock ang sitwasyon at ipinaalala kay Ash na ang tanging water Pokemon lang niya ay si Totodile. Kinontak ni Ash si Oak para makuha si Kingler para sa cup. Ipinaalala ni na Misty at Brock kay Ash na kailangan niyang magpadala ng isang Pokemon sa lab dahil may 6 na siya sa kanyang team. Hiniling ni Oak kay Ash na ipadala si Bayleaf dahil hindi siya nagkaroon ng sapat na oras para pag-aralan ito. Ginawa iyon ni Ash at ipinalit si Bayleaf para kay Kingler. Natuwa si Oak nang matanggap si Bayleaf. Nakita ni Bayleaf na wala na ang kanyang master at nagtatakbo sa paligid sa lungkot na naging sanhi para matakal nito si Oak. Sa tournament, hinangaan ni Misty ang mga water Pokemon na naglalaban-laban. Ang susunod na mga kalahok ay sina Ash at Christopher. Inilabas ni Ash si Totodile, habang itinuro naman ni Christopher ang lurball na nakakabit sa kanyang fishing rod. Inihagis niya ang lurball at inilabas ang isang Kingdra. Alam ni na Misty at Brock na kayang lumaban ni Totodile sa lupa at sa tubig, pero hindi nila alam ang mga atake ni Kingdra. Sumisid si Totodile sa tubig, pero nahila ito ng twister ni Kingdra. Umikot-ikot si Totodile sa loob ng whirlpool na dulot ng twister, at nang huminto ito, nalaglag si Totodile. Gumamit si Kingdra ng water gun, pero mabilis na umiwas si Totodile. Gumamit si Kingdra ng hydro pump, pero sumayaw lang si Totodile sa mismong agos ng tubig. Gumamit si Totodile ng headbutt, pero sumisid si Kingdra at gumamit ng smoke screen. Lumabas si Totodile sa ilalim ng tubig, pero hindi nila alam ni Ash kung saan nagtatago si Kingdra. Nakita ni Meowth na nahihirapan ng bubuwit. Naiinis si Jessie kay Meowth at James dahil mas nakafocus ito sa pagtitinda ng pagkain kesa sa pagnanakaw sa staff, pero masaya pa ring nagsilbi sa mga customer si Jessie. Humikab si Totodile dahil sa inip, at dahil dito napagtanto ay ni Ash na kailangan nilang manatiling kalmado. Lumitaw si Kingdra para gumamit ng hydro pump, pero kinagat ni Totodile ang bibig nito at pinigilan ang paglabas ng tubig. Napuno ang loob ni Kingdra ng tubig na dapat sana ay gagamitin ito sa atake. Nang bitawan ni Totodile ang bibig nito, lumipad si Kingdra sa paligid ng stadium habang nagbubuga ng tubig na parang lobo, pagkatapos ay nalaglag sa tubig at natalo. Nakahinga ng maluwag sina Misty at Brock sa pagkapanalo ni Ash. Pagod na pagod ang Team Rocket dahil lagi nilang kailangang magbenta ng pagkain sa halip na nakawin ng Sea Spirit. Inisip ni Jessie na dapat mapunta sa kanya ang staff, pagkatapos ay sinigawan sina James at Meowth dahil sa pagpapayo na ibenta ang staff kapag nanakaw na nila ito.
Inutusan sila ng isang negosyante na magtrabaho pa dahil makakakuha sila ng libreng cotton candy na ikinatuwa naman ng Team Rocket. Noong gabing iyon, pinagmasdan ni Misty ang dagat mula sa bahay dahil hindi siya makatulog. Tinanong ni Ash kung nag-aalala ba siya, pero sumagot si Misty na excited lang siyang maging bahagi ng tournament. Kinabukasan, nakipaglaban si Misty sa isang lalaki na nagngangalang Harrison sa World Cup. Inilabas ni Harrison ang Quillfish habang inilabas naman ni Misty si Corcella. Nagsimula ang Quillfish gamit ang water gun pero ibinalik ng mirror coat ni Corcella ang atake. Humigop ng tubig ang Quillfish para gumamit ng pin missile ng mabilisan. Palihim na pumunta ang Team Rocket para kunin ang Sea Spirit. Pero biglang ginalaw ni Maya ang staff nang hahawakan na nila ito. Tinanong ni Officer Jenny kung anong ginagawa nila roon at nagsinungaling ang Team Rocket na gusto nilang alukin ng pagkain si Maya. Sumagot si Jenny na ang lugar na ito ay limitado lamang para sa mga opisyal at inutusan silang umalis. Nagpasalamat pa rin si Maya sa Team Rocket para sa pag-alok sa kanya ng pagkain. Gumamit si Corcella ng spike cannon laban sa pin missile ng Quillfish. Nagbanggaan ang mga atake, pero tumilapon si Corcella sa pader, habang sumisid naman ang Quillfish para makaiwas sa pinsala. Inisip ni Brock na may kalamangan ng Quillfish dahil baka ang pinakamagandang opensa ay ang hindi paggamit ng anumang defensive moves. Gumamit ang Quillfish ng takedown para atakihin si Corcella, na mas napinsala pa. Nagpagaling si Corcella gamit ang recover, kaya gumamit muli ang Quillfish ng takedown. Matapos ang atake, naipit ang Quillfish sa pagitan ng mga sungay ni Corcella. Para tapusin ang laban, tinalo ni Corcella ang Quillfish gamit ang spike cannon. Tuwang-tuwa si Misty kay Corcella na labis ding natutuwa sa kanilang pagkapanalo. Sinabi ni Ash na muntik na iyon, pero naisip ni Brock na ang estratehiya ni Misty na baligtarin ang laban ay nagpapaalala sa kanya ng estilo ni Ash. Sinabi ni Meowth na nawalan sila ng pagkakataong makuha ang staff, pero determinado pa rin si Jessie na nakawin ito. Gayunpaman, patuloy pa rin kailangang pagsilbihan ng Team Rocket ang mga customer. Nang maglaon, masaya sina Ash at Misty dahil pareho silang nanalo sa kani-kanilang laban. Nabasa ni Brock na ang susunod na mga magtatapat ay pipiliin sa pamamagitan ng pag-shuffle sa mga kalahok. Pumunta ang mga bida para tignan ang notice board. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman nila na kailangan nilang maglaban sa susunod na round.